Nitong mga nakaraang araw, kapansin-pansing marami sa mga Indian defense sources ang nag-uulat na malaki umano ang interes ng Pilipinas na bumili din ng kanilang Prolai short-range ballistic missile. Tila tugma ito sa mga pahayag ng ating Department of National Defense nang bumisita ang Pangulo sa India nitong buwan, kung saan inihayag hindi lang ng ating Pangulo, kundi pati ng Department of National Defense at ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., na malaki ang interes ng Pilipinas sa mga defense equipments ng India, at maraming mga kagamitan ang bibilhin pa ng bansa mula sa kanila. Ang impresyon na ito ng Pilipinas, ay dahil umano sa kanilang experience sa paggamit ng mga BrahMos supersonic missile, na napakaganda umano ng kalidad ngunit napakababa ng presyo. Maganda man pakinggan ang balitang ito, ngunit nang in-upload natin ang video na ito, ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas, nakasama ang Prolai short-range ballistic missile sa mga bibilhin ng Pilipinas sa India. Ang maugong na mga kagamitan sa kasalukuyan, ay ang karagdagang mga battery ng BrahMos supersonic missile, at mga cash air defense system. Bagamat malinaw ang sinabi ng Department of National Defense, na marami pang mga kagamitan mula sa India ang nais bilhin ng Pilipinas, ngunit habang wala pang confirmation mula sa Department of National Defense, ang balitang ito ay masasabi nating bali-balita pa lamang, at wala pang katiyakan. Kaya't mahalagang hintayin ang anumang pahayag mula sa Department of National Defense o Armed Forces bago ito ituring na tiyak. Ngunit ano nga ba ang Prolai short-range ballistic missile? Ang Prolai, na nangangahulugang Apocalypse sa Hindi, ay isang indigenously developed short-range, quasi-ballistic surface-to-surface missile ng India, binuo ng kanilang Defense Research and Development Organization. Inumpisahan ang research and development noong 2015, at inabot ng 7 taon ang pagdevelop nito. At ang induction ng finished product ay nangyari noong 2022. Noong January 2025, unang ipinakita ang Prolai sa military parade sa Kartavya Path, New Delhi, kasama ng BrahMos, bilang bahagi ng newly established Rocket Force ng India. Kung ating titingnan ang mga teknikal na katangian at kakayahan ng Prolai, ay masasabi nating napakainam nga niya sa archaeological terrain ng ating bansa. Bilang isang archipelagic nation na binubuo ng napakaraming isla, napakaganda nga ng Prolai bilang katandem ng BrahMos supersonic missile. May range ang Prolai na 150 hanggang 500 kilometro, maaabot nito kahit ang pinakamalayong target depende sa variant. May kapasidad ito na magdala ng warhead mula 350 hanggang 1,000 kilo, kasama ang mga uri ng warhead tulad ng High Explosive Fragmentation, Penetration Cum Blast, o PCB, at Runway Denial Submunitions, o RDPS. What's interesting sa missile na ito, is magiging hypersonic ito sa terminal stage, ibig sabihin, bumibilis ito kapag malapit na sa target, na nagpapahirap sa interception. Umaabot ang speed niya sa Mach 6, mas mabilis pa sa BrahMos na nasa Mach 3 lamang. Kahanga-hanga din ang kanyang accuracy, na gumagamit ng Circular Error Probable o CEP, na mas mababa sa 10 metro, na bilang isang ballistic missile ay napakatalas nitong tumama sa target. Dagdag pa, bilang isang quasi-ballistic, ang trajectory nito ay maaaring magbago ng direksyon habang nasa ere, at lumipad sa mababang altitude para iwas detection. Pagdating sa kanyang payload mobility at launch system, gumagamit ito ng TEL na canisterized system sa isang road mobile launcher na Ashok Leyland 12x12 o 8x8 BEML Totri TEL, kaya mabilis nitong mailunsad. Mula deployment to launch sa ilalim ng 10 minuto, at command to launch sa loob lang ng 60 segundo. May guidance system ito na may kombinasyon ng inertial navigation sa mid-course, at radar imaging o digital scene matching area correlation sa final stage. Meron rin itong jet vane thrust vector para sa precise mid-air course correction at trajectory oscillation. Noong July 2025, sinaksihan ng mga DRDO scientists, Indian Army at Air Force officials, ang matagumpay na pagsagawa ng DRDO ng 2 magkasunod na flight tests mula sa Dr. APJ Abdul Kalam Island, Odisha.
Nakamit ang parehong minimum at maximum range sa mataas na precision. Ating ihambing ang Prolai at BrahMos, na kasalukuyang ginagamit ng Pilipinas. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na ginagamit ng Pilipinas para sa anti-ship at limited land attack roles. Ang Prolai, sa kabilang banda, ay isang tactical ballistic missile na optimized sa pag-atake sa mga land-based, heavily fortified targets gaya ng radar installations, airbases, command centers, tulad ng nasa Chinese artificial island sa West Philippine Sea. Ang dalawang sistemang ito ay maaaring magtandem, na ang BrahMos ay para sa pag-neutralize sa mga barko, at ang Prolai ay para sa mga military installations na nasa West Philippine Sea. Lalo na sa pagharap sa mga base ng kalaban. Dahil sa Missile Technology Control Regime, o MTCR, ang export variant ng Prolai ay limitado lamang sa 300 kilometers na range, at 500 kilograms payload. Bumaba man ang range, ngunit kung i-deploy sa Palawan, kahit 300 kilometers variant ang makukuha ng Pilipinas, ay kayang-kaya nitong abutin ang mga artificial island ng China na Mischief Reef, na may distansyang 217 kilometers lamang mula sa Palawan. Pati na rin ang Subi at Fiery Cross Reef, na isang malaking strategic advantage ng China, ay kayang durugan ng missile na ito. Ang Prolai ay magdadala ng bagong land attack deterrence capability sa Pilipinas, isang kasangkapan para protektahan ang soberanya laban sa militarisasyon sa West Philippine Sea. Sa pagkakaroon ng sea-based deterrent ng BrahMos missile at potensyal na land-based strike ng Prolai, maaaring magkaroon ng bansa ng dalawang layered na strategic capability, isang shield at sword sa modernong depensa. Bagamat inihayag ng Department of National Defense, na nagbabago na ang defense strategy ng Pilipinas, dahil sa nakikitang pag-shift ng defense strategy ng mga bansa, mula conventional to asymmetric and technology, kaya marami sa mga conventional defense system tulad ng attack helicopters at battle tank, ang maaring hindi nakasama sa procurement list ng Department of National Defense, at papalitan ito ng mga attack drones and anti-drones weapon system. Ngunit ang mga missile system ay nananatiling epektibo at sobrang kailangan kahit sa modern combat environment. Kaya naman ang tanong natin ngayon, may katotohanan kaya ang bali-balitang ito? Matatanda ang bago pa man binalita noon, na bibili ng BrahMos missiles ang Pilipinas sa India, ay una ring nag-iingay itong mga Indian defense sources na ito, na Pilipinas ang unang potential customer ng kanilang BrahMos supersonic missile system, at nagkatotoo nga ang kanilang balita dahil bumili nga ng BrahMos missile system ang bansa, at ginagamit na ngayon ng ating Philippine Marines. Kaya sa tingin nyo ba ay kasama nga ang Prolai short-range ballistic missile na ito sa mga kagamitang bibilhin ng Pilipinas sa India, na binabanggit ng ating Department of National Defense? Please comment down below sa inyong palagay. Huwag din kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito, at i-like at i-share na rin. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang ating mahal na Pilipinas.